Pero eto, syempre, Don Sermino. Ano ka dito, Don? Dito ko na sa gitna. Bakit? Dito na nag-carry naman yata. Ano kung Marcy? Hindi, sila kasi parang kasabayan natin sa showbiz eh, di ba? Parang gano'n. Parang sa, lalo sa Itbulaga ng mga time. Si Jong, alam na alam ko mga nangyari sa Itbulaga backstage, no? Hindi, kasi di ba nag-aaminin kami ni Ray Pumaling at saka ni Jun Nardo. Anyway, kasi bukod kay Bong at Jong, pasabi naman kung kumusta na yung Street Boys ngayon, kung ano na kayo ngayon. Para ma-update lang kami talaga. Ako po, mas naging busy na po ako sa mga negosyo. Negosyo po ako. Sa negosyo sa... real estate po. Ayan. Real estate. And nagkaroon po ako ng negosyo rin na yung scooter po na nakatayo na electric. Okay. Nagkaroon po ako ng company ng gano'n. Yun po. Tapos family na po. Puro sa mga anak ko. Ngayon mas ako sa pagiging tatay. Tatay. Ilan na anak? 2 po sa pangalawa. Mahirap pala po sa una. Mahirap pala magtanong ng mga anak. Meron pala 2 po sa una, 2 sa pangalawa. Ayan. Next. Go. Ako po si Joseph. Sa kalamanan ng lahat, ako po yung unang umalis sa grupo ng Street Boys. That was 98. Then I settled po sa Dubai hanggang ngayon. And then my family is in Dubai. I work as an investor relation ng Dubai Holdings, one of the biggest company in Dubai. Lahat ng mga real estate property group is under our company. Ayan. And until now, yes. So, marami na rin anak. Ano? Apat. Marami na. Ayan. Ako naman po, simple business lang po. Paris po, tsaka game team, tsaka cellphone accessories po. Food business naman natin. Dalawang babae. Dalawang anak na babae. Kala ko dalawang babae. Pero si Joey yung nakasama din sa Singapore, sa Universal Studios. For how many years? 11 years. 11 years sa Universal Studios. Okay. Ayan. Boss, kayo naman po. Oo. Ano? So yun, nag-start po, well, nung malis po ako noon for, Miss Saigon pala muna, dito sa Philippines with Lea Salonga, and then nag-tour po sa Asian Tour, and then after nun, nagpunta po sa UK Tour, first national UK Tour, so for 4 years, ginawa ko po yun. And then after that, nag-stay sa Philippines for 1 year, and then nag-Singapore po. Universal Studios Singapore for 13 years. Yung 6 years po nun, performer, and 7 years yung assistant show director. So lahat po ng mga different shows doon, every Christmas, New Year, or Chinese New Year, and Halloween, sobrang big guest po yun sa Singapore. So ginawa ko po yun for 7 years, and then, well, after the pandemic, umuwi na po ako kasi meron na po akong family, which is yung 2 kids ko po is medyo bata pa, so 12 and 9 years old. And meron po kaming business dito. It's Liège Authentic Waffles from Belgium, but made in the Philippines, so we're so proud. And we kind of represented po yung Belgium. So, yung dun po sa business. So, meron po kaming branch sa Festival Mall, SM North, sa SM Mega Mall. Ayan. Thank you very much. And Family Man, yun lang po. Business. Ikaw naman. Hello po, good afternoon. Last mo. Hello po. Ako po, pinagkakaabalahan ko is mostly sa family. Tapos helping my wife dun sa business na, which is yung sa skincares. Tapos, yun lang po. Thank you. Ayun. Pinagkakabalan mo po. Hindi. Bong and Jong na lang. Bong dito. Hindi. Anong pakiramdam? Ano bang meron sa grupo at umabot kayo ng ganyan katagal? Yung friendship, yung pinag-uusapan na. Bukod dun sa aming mga street boys, si Direk Chito talaga yung susi eh. Kumbaga kung paano niya siya tumayong bilang tatay namin. And then siguro na-adapt namin mga grupo. Ang sarap ng ipagmalaki, hindi kami nag-away sa, especially sa pera.
mahusay na ugat ng ano yan. Yes, tama. Pero hindi namin, wala kami gano'n. Kumbaga, kung may tampuhan man sa grupo, siguro yung mga asaran, tapos agapin ko na, gano'n lang. Pero yung friendship, yung brotherhood talaga, solid talaga. Ayun. John. Ano din ako kay Bong. Dati, nag-uumpisa kami, hindi pa kami kilala masyado. Kine-question namin si Direk Chico. Pero hindi namin sa harap-harapan ng kine-question. Sa sarili namin, bakit ang higpit? Bakit kailangan ganito kahaba yung oras? Umaabot kami ng 12 hours sa araw, sa rehearsal. Minsan kahit brown out, bibili lang ng kandila para may ilaw kami. Diretso pa rin ang rehearsal. So minsan may mga umaangal na sa amin. Ba't ganito kahigpit? Ngayon namin na-realize na yung disiplina pala napaka-importante sa bawat isa sa amin. Na yun ang hahawak para tumagal kami. And siguro yung ginagawa din namin sa pang-araw-araw na buhay na kaya yun, hindi nawawala yung sayaw, exercise, may mga nag-Singapore, may mga nag-Miss Saigon. So, hindi nawawala. Ngayon, mayroon natuturo sa amin ng Zumba. So, hindi nawala. Kaya kahit pa paano, fit pa rin kami. So, nandun pa rin yung galaw. No? May mga marami pa rin nakakapag-tumbling. So, I think that yung key talaga is yung disiplina na binil sa amin ni Direk Chico. Na pine-question namin dati na bakit ganun ka? Bakit halos araw-araw? Even yung mga magulang namin, ano ba mapapala niya dyan? Lagi na lang kayo, abono pa kayo dyan. Yung pamasahe, mahal man. So ngayon namin na-realize ngayon na nandito na kami ngayon sa estado and may iba't ibang karyo naman, pero marami pa rin mga humahanga. So yun, I think disiplina talaga yung pinaka... May i-add lang din ako. Siguro yung like yung training, like sinabi ni Sir Jong, na yung training namin before is kakaiba talaga dun sa mga ginagawa ng kabataan that time. So, para sa amin, para lang kaming sheet na si Boss ang nag-hurt sa amin through his guidance and also yung work ethics na hanggang ngayon, I'm sure makaka-relate kayo sa akin, yung work ethics and yung professionalism. Nadala-dala po namin ako, honestly, para sa side ko naman na nadala ko sa ibang bansa, sobrang na-share ko din yung work ethics, yung being professional sa trabaho. Mas nagustuhan ng ibang lahi yun. Kasi iba rin talaga yung Filipino na magtrabaho. And also for Consi Jong and Consi Bong, sobrang nila Consi Bong, Consi Jong. Pag-isipan ko pa. Ay, nasabi ko na ba, nagpasa ko na sila. Diba? Wow. Sorry. Konggong. So yun, I'm sure sa mga grupo ko din na yung professionalism talaga na binigay sa amin, na tinuro sa amin Direk Chico na you have to be professional. Ang mga tao, you will earn respect, hindi mo kailangan hingin yan or something. So yun yung ginawa namin na nagpursige kami sa ginagawa namin sa pagtatrabaho and sobrang guidance na binigay niya sa amin na akala nga namin before sobrang higpit, pero hindi pala, tinitrain pala kami. Sa future. At least nagagamit ka pa rin ng ganyan. Yes. Reaction direct. Ay. React ka lang sa sinabi nila. Baka suplado talaga nung manager. Nagtago pa. Meron din yung brought up na sa amin ni boss na yung walang inggitan kahit na yun ang importante rin. Big factor yung walang inggitan na bigyan niya ng break to si Bong, si Kuya Jong. Walang inggitan, kumbaga, yun yung forte nila, doon sila magaling, doon sila tataan. Kaming lahat proud. So, yung tagumpay ng isa, ang tagumpay talaga ng grupo. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon pero hindi yung gano'n talaga. Tapos, check na lang, so halimbawa yung feature ka niya, dati ito boss, diba? Correct me if I'm wrong, i-feature ka niya, tapos pagka alam niyang okay ka, sige. Pagka hindi, yan na yung last mo. Ako maalala ko lang, dalagdag ko lang sinabi ni Nico, lahat kami tinry. May Mother Studio pa rin dati, Carousel Drama Special. Ako yung huli, actually. Ako yung huli na bigyan ng pagkakataon kasi lahat talaga inuna eh. Kasi nakita ni Direk Chico, ako yung makulit sa grupo.
So ako yung nagpunta sa comedy. Kasi lahat tinry. Ano ka ba? Viva Max ka na kung saan ka sa Di ba uso nun? Seiko Films ka ba? Seiko. Hindi, hindi talaga. Binigyan talaga ng chance talaga ni Direk Chino. Tsaka si boss, hindi siya yung pipilit yung alaga niya. Pag wali. Oo, kung kukunin ka. Kaya galingan mo kapag nabigyan ka ng break. Pero siya, hindi yung iyakan niya, lalako niya. May hiyari kasi si Direk Chino. Kung saan ka talaga, komportable, gawin mo yun pag nabigyan ka ng chance. So, kung gusto ka. Hindi yung ibipilit kita. Ganun. Suplado nga kasi, di ba? Looking back, iniisip ko nga, maybe they're right. Hindi ko talaga sinadya na ganun talaga. Talaga only sa potential, pag hardworking ka, magandang potential mo, I will help you. Pero hindi kita pipilitin. Hindi ko umari. Si Maynard, galing na singer. So nag-rap na lang. So nag-rap na lang siya. Pero ganun may, di ba, may, kung anong potential mo, at kung hardworking ka, hindi kayo tamad-tamad, I will help you. Kasi may mga younger members ako na maraming iba-ibang members before bago pa lang Street Boys, hindi pa sila kilala. Na may tsura, may pero tamad, goodbye. Meron nga kaming term yung sabi niya, goodbye Sarah. Yung term talaga na, paano ba naging goodbye Sarah yun? Tagalan natin term yun more than 30 years. Sa palabagin niya. Hindi siya lang nagpauso nun. Sa mga PAs nila before, pag pangit yung ugali, parang sinasabi, goodbye Sarah. Yung sinasabi pag gano'n. So anyway, hanggang ngayon, buhay pa rin yung goodbye Sarah namin. Pero of course, joke na lang. Pero nung pagkuha pa lang sila, turn lang talaga namin yun. Hindi ka pumasok sa disiplina, sa pagiging seryoso, sa pagiging magaling, out ka. First day.